Hello everyone! Na-reading muna tayo. Ito ay para sa collective, ano? Pwedeng tutugma sa inyo, pwedeng hindi. Tignan natin ano itong mga energies sa inyong dalawa, nitong person na kakonect mo, karelasyon mo. Thank you so much nga pala at na-reach ko ng 100k followers sa ating FB page, no? Hindi yan mangyayari kundi dahil sa suporta ninyo, kaya maraming salamat po. Bago man po kayo dito or matagal na. At big shout out din also to Miss Yoli Soliman kung nanonood ka. Ikaw yung aking top star sender ngayon. Thank you rin sa iba pang nagpapadala ng mga stars bilang support. Yun din yung mga nagpapadala ng super thanks, yung mga nag-join na membership, subscription, yung mga nag-a-avail ng private readings natin, especially sa mga suki natin na napaka-loyal na ilang taon nang pabalik-balik. At para sa mga interesado sa private reading ko, tignan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description. Make sure lang po na yung legit na page ko po yung fina-follow ninyo. Mag-ingat lamang po kayo kasi marami na pong impostor na nagpapanggap na ako. Gamit-gamit yung picture ko, yung name ko. So, palatandaan ng mga fake, mga impostor na nagpapanggap na ako, sila yung mag-a-add friend sa inyo or mauunang mag-message. Hindi ko po ginagawa yun. Okay? So, alam nyo na. Pasensya na po at medyo matagal po akong hindi nakapag-upload, gawa ng ako'y may mga inaasikaso about my health. Pasensya na po sa mga delays. For the overall energy of the feeling of loss. Ito these energies could be your energies or energies ng person na nakakadil mo. I'm not psychic. So, hindi ko alam, hindi ko yan nakikita, no? So, bahala na po kayong mag-relate, mag-connect kung energy mo ba yan, energy ni person mo. Basta, meron ditong person na feeling empty, or feeling niya, ang laking kawalan sa kanya. Etong pagdi-disconnect ninyo or yan, kung nagkahiwalay man kayo. Yan pa natin, ha? Pwedeng may air sign dito. Pwedeng may Leo. Parang literal na, alam mo tong tao na to, nagdilim na lang yung mundo niya. Dahil nawala ka sa buhay niya. And maybe this person wants to come back to your life para buuin man yung, i-rebuild yung relationship ninyo. Oo, parang, kumbaga, siya yung natalo dito, nalugi dito kasi parang nawalan siya ng, siguro ikaw ang sentro ng buhay nitong tao na to. Sa'yo lahat umiikot, no? Or ikaw yung sunshine sa buhay niya. And siguro nung na-disconnect kayo or nawalan, hindi na kayo okay or nagkahiwalay man kayo, hindi ko alam ang storya ninyo. Parang parang nagunaw ang mundo nito or nagdilim yung mundo niya kasi nawala yung pinaka-sunshine niya, which is ikaw. And hindi siya masaya ngayon. Things are not,
things are not well para sa person na ito. Maybe this person is still dealing with the pain. Hindi ko alam kung ano pinagmulan ng problema ninyo eh. Pero pwedeng jealousy, kasi may jealousy card dito. So, hindi ko alam kung sino yung seloso-selosa sa inyo. Meron ding problem kasi dito nang hindi rin na-appreciate yung isa sa inyo. Kaya siguro lumala rin yung problem ninyo. Or pwedeng hindi ako sure kung merong nangaliwa dito, kasi nga pwedeng yung isa sa inyo meron na hinahanap in a relationship na wala. Nawala dito sa connection ninyo. Siguro pwedeng tumingin sa iba or tumitingin sa iba kung currently nagaganap ito. No? Pero hindi ko kasi kontrolado ito kung ito bypass, present or future energy, depende na po yan sa inyo. No? General reading lamang ito, kaya keep in mind na hindi tugma-tugma. Maaring sa iba tapos na, maaring sa iba nangyayari pa lang, sa iba mangyayari pa lang. Basta ang na-sense ko lang dito ay umiikot ang mundo niya sa'yo. Itong tao na to. At nung nawala ka sa buhay niya, nawala ka sa eksena, yun na nga, nagdilim yung mundo niya itong tao na to. Okay? Hindi siya masaya. Hindi siya masaya ngayon. Pwede rin may air sign dito kasi may King of Swords. Energy ng pagiging cold sa inyo, kung sino man yung naging cold, unang lamig na lang. Basta meron kasi ditong hindi happy, hindi kontento. Kung meron din man pagtumingin sa iba. Kasi nga merong something na hinahanap itong isa sa inyo, kung sino man sa inyo yan, na hindi niya nakikita dito sa samahan ninyo. So, yun yung nasisense kong energy. Meron ding, merong energy ng complaining dito eh. Reklamador, kasi nga diba gano'n naman yung mga unhappy na tao. Wala silang ginawa kundi mag-complain. Hinahanap nila yung wala. Instead na mag-focus sila dun sa good stuff sa meron. Diba? Yun yung energy nito, Four of Cups eh. So, hindi ko alam kung sino tong hindi masaya sa inyo, hindi kontento, reklamador, no? Or kung meron mang tumingin sa iba rito. Pwedeng hindi rin kayo talaga aligned to get netong tao na to. Oo. Meron something unfair with the Justice card, something na hindi nakukuha yung deserve in this relationship. Meron din ditong energy ng Ten of Pentacles. I don't know kung kasal na kayo. Kung kasal na kayo, this is a marriage na hindi happy. Or pwedeng iba dito, may problem kayo about having children. Pwedeng merong hindi magkaanak. So, pwedeng isa sa problem dito is, yung isa gusto niya magkaanak, hindi maibigay nung isa. Probably, baka may problema physically. Or hindi ko alam. Or pwedeng yung isa is, hinahanap niya yon, no? Kasi may mga ganong lalaki, sorry naman, hindi ko nila lahat. Pero kasi ibang lalaki ganon, na pag hindi nila, alam mo yun, hindi magkaanak yung babae, nang bubuntis ng iba, o naghahanap, hinahanap nila yun sa iba, kasi yun yung ego nila as men. No? Ewan ko lang, pwedeng yun, isang possibility. I'm just exploring lahat ng possibilities dito na napipick up ko na mga energy sa cards. So, pwedeng some of you are dealing with legal matters, no? Because of the Justice card. Pwedeng this is divorce, separation, annulment.
Or you need to go through legal pa para lang makapaghiwalay kayo ng formal. Para lang sa mga kasal. Okay? Pero kung di kayo kasal, disregard nyo na lang yung sinabi ko. Basta, hindi tip up yung scales ni Justice kasi baliktad siya eh. So, may energy dito ng pagiging unfair. Hindi balance, hindi patas. Okay? Or not getting what you or this person deserves in this relationship. Lack of commitment, lack of alignment, pwedeng hindi talaga compatible or magkaiba yung gusto ninyo mangyari. Magkaiba yung point of views ninyo. Or pwedeng talagang nag-iba na yung landas ninyo pareho. Hindi ko masabi, no? Definitely walang stability dito because the Ten of Pentacles is in reversed position. Okay. Oo nga, dear. Sinasabi ko, may hindi magkaanak. The Empress reversed. Either kawalan ng pakialam or kawalan ng kapasidad na makapag-anak. Yung problema dito. Yun eh. Wala nang pakialam or talagang merong baog. Sorry naman dun sa term ko. Sorry ha. Diretso lang. Pero minsan talagang yun yung nagiging ground para, alam mo na, masira yung marriage, yung samahan, or iwan yung partner. Married man kayo, hindi. Meron ditong gusto ng kumawala or kumakawala na with the Eight of Swords reversed. Kumakalas na dahil doon, dahil hindi mabigyan ng anak, or talagang kumakalas na kasi wala naman ng pakialam eh. Or wala na kayong pakialaman sa isa't isa kung pareho kayo eh. So, bahala na po kayo mag-pinpoint alin dun sa mga binabanggit ko yung situation ninyo, ha? Okay? So, masaklap, besh, pero may mga ganyang realidad, no? Not all love stories are parang fairy tale ang ending. Kung alam ko may nag-exist ba na ganong despite doon sa mga scenarios na binanggit ko, someone here, one of you here is still hopeful na sana, alam mo yun, hindi pa rin mag-end yung relationship. Kasi, this person still needs and wants this person, kung sino man sa inyo yon. That is why hopeful pa rin. Basta yung isa dito hopeful, kailangan kita, ganun yung mga energy niya. Yun nga lang yung isa kasi hindi siya happy. Merong kakulangan na gusto niyang mapunan at hinahanap niya yun sa iba. Kasi nga wala, hindi niya yun makita rito. Okay? Marami din unspoken words dito. Pwedeng marami pa kayong hindi na pag-usapan or may mga emotions, nararamdaman, iniisip na hindi, alam mo yun, hindi na nasabi or hindi masabi-sabi sa isa't isa. May mga lessons learned. Or marami kayong natutunang leksyon sa isa't isa. Pwedeng naturuan ka niya ng leksyon, naturuan mo siya ng leksyon dito sa inyong pagsasama, bago man ito or matagal na, no? Siguro unti-unti na ring humupa yung passion doon sa isang partner, no?
Doon sa isa, pwedeng hindi pa namatay yung passion, pero para doon sa isa parang namamatay na or humihina na yung flame. Okay, sorry, pero nakikita ko dito baliktad ang Judgment card, baliktad din ang Ace of Cups. If ever na maghihiwalay kayo ng landas nito, I don't think na mare-revive pa yung relationship, yung connection. Or kung nag-expect ka na marirealize nitong tao na to, yung dapat niyang ma-realize, I don't see that happening soon. Or at this moment, no, nakikita ko dito na hindi pa rin yan marirealize nitong tao na to. Okay? Wala akong nakikitang offer ng love dito or rekindling. Baliktad eh. Pwedeng yung isa nga, pwedeng one-sided since yung isa pwedeng hopeful, umaasa pa, kailangan pa, passionate pa, pero yung isa hindi na. Yung isa nanlamig na. Nawala na ng gana o wala ng plano dito. I don't think na this is something na maaayos ninyo agad-agad or pwedeng hindi na talaga maayos with the Ace of Swords. Pwede rin yung iba dito, hindi nyo na makuha yung answer or closure na hinahanap ninyo. No? Okay. So, yan yung mga na-pick up kong energies dito sa inyong love reading. Don't forget to leave your reaction or comment kung nakarelate man kayo. Don't forget to share. Malaking tulong din po yung pag-share ninyo yung ating mga readings. Don't forget to subscribe, like, follow kung bago po kayo. Take care. Babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.